Para sa ating magagandang balita, higit 5,000 na paglingkuran ng medical mission sa Ilagan, Isabela. Pasay Central Church, masaya at pinagbuklod matapos ang kanilang youth seminar at officers team building. Magkakasunod na stewardship event dinaluhan ng mga kapatiran sa Northeast Luzon Mission. Mga estudyante magkakasamang pinagpala sa ginanap na youth camp sa AUP. Care groups nagpapatuloy na ministry para sa mga estudyante ng CLAA. Libreng serbisyong medikal natanggap ng higit 150 sa Benguet. Mga kabataan ng Francisco Adventist Church, pinangunahan ng health awareness and reformation program sa kanilang simbahan. Kauna-unahang retreat ng Angono Adventist Church para sa taong ito, tagumpay. At ang mga storya ng tunay na buhay tampok sa mga kwento ng pag-asa ni Rio Sioson. Lahat ng yan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi sa iyo, Lillian. Magandang gabi, Janelle. Andito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng magagandang balita. Mga ulat ng pangyayari, activities at mga programang nakalap sa loob ng Union, ihahatid namin ngayon. Ako po si Janelle Bubod. Ako pa rin po si Lilian Tiburcio. Samahan kami sa ilang sandali ng magagandang balita. Ito ang Hope Today, NPUC News Live. Sa paglilingkod ng Operation Hope International ay nakinabang ang 5,664 na mga mamamayan sa ginanap na medical mission sa Community Center ng Ilagan City, Isabela. Dala ang malasakit at pagkalinga ay sinagawa ng Med Mission Team na binubuo ng 70 miyembro ang mga libreng serbisyong medikal kasama ng dental, optical, minor surgeries at mga serbisyo para sa mga buntis at mga bata. Kasama ng mga ito ay mayroon ding mga short lectures na tumatalakay naman sa family wellness. Ang mga volunteers ng Operation Hope International ay nagmula sa iba't ibang lugar sa bansa, gayon din sa iba't ibang lugar sa Estados Unidos at naihatid doon sa koordinasyon at pangunguna na rin ng Northeast Luzon Mission. Matapos ang malaking paglilingkod na ito, plano naman ng pamunuan ng NELM na dalhin ang paglilingkod kasamang Operation Hope International sa syudad naman ng Tuguegarao sa darating na panahon. Pasay Central Church masaya at pinagbuklod matapos ang kanilang youth seminar at officers team building. Sa temang Grateful Heart, Faithful Soul ay nagsama-sama ang higit 80 mga miyembro ng Pasay Central Church sa 3 araw na youth seminar at officers team building na ginanap sa Nagsaulay, San Juan, Batangas. Bahagi sa mahalagang layunin nito ay matulungan ang mga kabataang palaguin at palakasin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Gayon din ay pagtibayin ang pagsasama at pagkakaisa ng mga napiling maglilingkod ng mga leader ng simbahan sa taong 2019. Kasama sa mga paksang ibinahagi doon ay may kinalaman sa greatness and faithfulness to God, to His Word, to fellow men at love, courtship at marriage para sa mga kabataang naroroon. Kung saan pinagpala ang mga dumalo sa paglilingkod ng kanilang mga naging tagapagsalita na sila Pastor Anthony Fortu, Pastor Limuel Liwanag, Pastor Marlon Ramirez, Pastor Pablo Libante, Pastor Rodel Belga at Pastor Stephen Antonio. Natapos ang programa sa isang commitment service sa pangunguna ni Pastor Anthony Fortu. Matapos ang activity na ito ay handa nang maglingkod ang Pasay Central Church sa mga susunod pang mga programa ngayong buwan ng Marso, gaya ng Global Youth Day at ang Youth Sabbath. Mula naman sa Northeast Luzon Mission, magkakasunod na stewardship event ang dinaluhan ng mga kapatiran. May temang Rooted in Faith, Growing in Generosity. Ang synchronized stewardship event na ito ay dinaluhan ng mga kapatiran mula sa mga probinsya ng Isabela, kasama ng Quirino, Cagayan at Nueva Vizcaya sa 3 magkakasunod na Sabado at ginanap sa campus ng Northeast Luzon Adventist College.
Layunin ng pagtitipon na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya ang mga miyembro ng bawat iglesia, magkaroon ng inspirasyon samantalang patuloy na nagiging tapat, nakatiwala at sa huli ay ilahad ang mga accomplishment reports bilang bahagi ng pagiging transparent ng mission sa pondo at sa gawain. Dinaluhan ito ng mga administrator, mga direktor, kasama ng iba pang mga manggagawa ng NEL at ng mga mula sa distrito sa bawat probinsyang nasasakupan ng mission. Ang pagtitipong ito ay tinakda ng gaganapin ng NEL tuwing Pebrero kada taon. Sa AUP naman, mga estudyante magkakasamang pinagpala sa ginanap na youth camp. Nagsama-sama ang halos 200 mga estudyante at kabataan sa Adventist University of the Philippines para sa isang youth camp na may temang Unchained, Right Reactions in Trying Situations. Alinsunod sa tema, ang camp na ito ay naglalayong tulungan ng mga estudyante na patuloy na sumunod sa Panginoon sa kabila ng hindi magagandang pangyayari sa kanilang buhay bilang mag-aaral. Dito ay inaasahang matututunan nilang magtiwala sa Diyos sa panahon ng kawalang kasigurudahan. Gayon din maunawaan nila kung paano maging matatag sa kabila ng mga kabiguan at sa huli, maging maibigin sila sa kapwa na may pinagdadaanan ding pagsubok. Kabilang sa mga naging pangunahing tagapagsalita ay sila Pastor Ismael Cabason, Ms. Myrtle Orbon, Pastor Ron Henebago, Dr. Jade Hintay at Pastor Rex Mangiliman. Ang programang ito ay ginanap bilang paghahanda para sa mga nalalapit ng Week of Prayer ng AUP, kung saan dito kukuha ng mga leaders at coordinators para sa nasabing Week of Prayer at iba pang mga programa ng Adventist Youth Ministries. Ang youth camp ay isang taon ng pagtitipon sa AUP tuwing unang semestre na pinangungunahan ng Philippine International Church Adventist Youth Ministries. Samantala, nagpapatuloy na Care Groups Ministry para sa mga estudyante ng CLAA, tunay na nagiging pagpapala. Sa pamamagitan ng Care Group Ministry ay mas nahahanda ang mga estudyante sa mas malawak pang paglilingkod sa loob at labas ng paaralan, gaya ng branch Sabbath School at evangelistic meetings. Dahil din dito, mas nagiging masaya at nakikisa ang mga mag-aaral ng academy. Yan ang magandang balitang mula sa CLC News. Mas naging masaya at nakikiisa ang mga mag-aral ng Central Luzon Adventist Academy o CLAA sa mga gawain sa loob at labas ng paaralan. Ito'y dahil sa pagkakaroon ng care group. 2 beses kada buwan, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng 6 na care group na binubuo ng mga estudyante mula sa bawat level at ilang mga faculty at staff. Dahil mas nag-iepektibo ang care group sa pagsisimula ng taong 2019, sila ay nakahanda para sa ilang outreach activities sa labas ng paaralan tulad ng branch Sabbath School at cottage meeting. Ang care group din ang dahilan kung bakit nasusubaybayan ang paglagong espiritual ng mga kabataan sa CLAA. Pati na rin ang pagbubukas ng kanilang kalooban sa ilang issue na kinakaharap nila ngayon. Kaya naman, sa darating na enrollment ngayong taong 2019, ipinanukala na ng administrasyon ng paaralan na bigyan ng bawat estudyante ng care group na kanilang sasamahan. Gayon din ang pagkakaroon ng focus ministry para sa bawat care group upang makatulong sa paglagong personal at ang gawain ng ebanghelyo. Sama-sama nating idalangin ang tagumpay ng care group sa ating mga paaralan upang lalo maging magabayan ang mga mag-aaral. Ito si Winchell May Punay, nagbabalita para sa CLC News Live. Abangan sa aming pagbabalik. Libreng serbisyong medikal natanggap ng higit 150 sa Benguet. Mga kabataan ng Francisco Adventist Church, pinangunahan ng health awareness and reformation program sa kanilang simbahan. Kauna-unahang retreat ng Angono Adventist Church para sa taong ito, tagumpay. At ang mga storya ng tunay na buhay tampok sa mga kwento na pag-asa ni Rio Shoson. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Hope Today, NPUC News Live.
The Women's Ministries Department of the General Conference and Editorial Cephalies are glad to introduce the New Women's Bible, a priceless treasure that delivers the Word of God to a woman's heart. This Bible features lots of resources especially developed by women for women that really makes it unique and most desirable. You will be able to study and better understand the Scriptures with the introductions and outlines of each book of the Bible. You will learn about the most important women of the Bible, their trials and victories, strengths and weaknesses. You will find many notes and commentaries that appeal to a woman's interest and highlight the wonderful ways God can touch and use them in these times. You will enjoy colorful illustrations of well-known women of the Bible, along with a description of their character and lessons we can learn from their lives. You will be thrilled with the special Bible studies that present biblical truths in a practical and powerful way. You will also find maps, charts, promises, and many other tools that will contribute to your spiritual growth and encouragement. The New Women's Bible comes with 4 different covers and features the New King James Bible version. You can purchase it for yourself and also for the ones you love. It's also an excellent gift to the ones you want to share your faith with. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. We are delighted to present Youth Bible. This special Bible has unique features with comprehensive resources and relevant content. It features more than 350 articles, most of them distributed throughout the Bible and placed in boxes near a related text. And thanks to a special transmedia tool, QR codes, the remaining articles and other related links can be accessed by using your smartphone or tablet. The articles are divided into 5 major sections that address important topics and issues. More Than Just an Opinion offers a biblical view on topics related to ethics, health, morals, and Christian living. When Life Gets Rough and I Need to deals with young people's most pressing difficulties and struggles. Habits That Make a Difference in My Life addresses key topics related to healthy and holy living. The section Fundamental Matters That Help My Walk offers guidance in 3 areas: personal life, faith and science, and the church and doctrine. The section Qualities and Habits I Want to Develop looks at character traits through the lens of various Bible characters. Articles at the beginning look at topics like how to study the Scriptures, the history of the Bible, and how the canon was formed. Introductions to each section and book offer background information for a better understanding of God's Word. Are you ready for the challenge? Throughout this Bible, you will find more than 160 verses that have been written with distinctive calligraphy. Whenever you encounter such verses, the challenge is to memorize them as part of your spiritual experience and walk with God. In addition, you will find My Bible Marking Plan, which presents practical steps to divide the text into 7 major topics, each one with a suggested sign and a list of suggested Bible texts to mark in color. The last part of the Bible features a section that contains ideas and suggestions on how to share your faith, a comprehensive Bible study guide, 2 Bible reading plans, and more. We hope that this Bible will be a great blessing to you in your walk with Jesus. Youth Bible, unique, comprehensive, relevant.
Available at www.safelizbibles.com and Adventist bookstores. Nagbabalik ang Hope Today NPC News Live. Libreng serbisyong medikal natanggap ng higit 150 sa Benguet. Sa tulong ng mga volunteers mula sa Mountain Provinces Mission na pinangunahan nila Rolin Cadalig, Dr. Buddy at Mrs. Mila Rodrigo, Beth at Jessica Ramos, Rick Del Monte at nila Pastor Valentin Aplod, Wilkinson, Ayangdo at Huxley Segundo ay tagumpay na naisagawa ang libreng medical outreach sa Barangay Tadyangan, Tuba, Benguet. Kasama ang libreng serbisyong dental at optical ay nakinabang sa programang higit 150 mamamayan sa naturang barangay. Ang programa ay mapalad na binisita rin ni Honorable Mayor Munar kasama ng ilan pang municipal personnel. Sa tagumpay ng programang ito, nagpapasalamat ang MPM Medical Outreach Team sa assistance na ipinagkaloob ng mga midwife, health workers at mga tanod ng barangay. Mula naman sa Francisco Adventist Church, pinangunahan ng mga kabataan ang Health Awareness and Reformation Program. Ang naturang programa ay kinapalooban ng mga health lectures, libreng height and weight monitoring, blood pressure checkup at blood sugar test. Narito ang report mula sa CLC News. Sa pangunguna ng mga kabataan ng Francisco Seventh-day Adventist Church, isinagawan ang kauna-unahang Health Awareness and Reformation Program sa nasabing iglesia. Sa hapong ito ay nagkaroon ng mga lekturang pangkalusugan na sinundan ng libreng height and weight monitoring, blood pressure check-up at blood sugar test. Batid ng mga kabataan na marami sa atin ang abala sa buhay o abala sa paglilingkod. Ngunit napapabayaan naman ang sariling kalusugan. Kaya hangarin ng programang ito na hikayatin ng bawat miyembro ng iglesia na pangalagaan ang sarili. Hindi lamang upang higit na maging malakas at masaya, kundi upang higit pang pahabain ang buhay, higit pang makapaglingkod at mas marami pang kaluluwa ang maabutan ng pabalita ng kaligtasan. Ang programa ay magpapatuloy at isasagawa tuwing ika-4 na Sabado ng kada buwan. Ito si Bula Vidayo, nag-uulat. Sa Angono Adventist Church naman, tagumpay ang kanilang kauna-unahang retreat para sa taong ito. May temang The Greatest Love ang nasabing spiritual retreat na dinaluhan ng halos 70 mga kapatid. Ang report mula kay Pauline Chavez. Dinaluhan ng halos 70 miyembro ng Angono SDA Church ang kauna-unahang youth retreat sa taong ito noong February 22 to 25, 2019 sa temang The Greatest Love. Matagumpay na naitaos ang programa sa Dinahican Infanta Quezon sa pangunguna ng mga kabataan ng Angono SDA Church at sa tulong ng mga pastor na nagbahagi ng kanilang mga mensahe tungkol sa pag-ibig. Layunin ng programang ito ay upang ibahagi sa mga kabataan ang prinsipyo at layunin ng pag-ibig mula sa Biblia at muling ipaalala ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus alinsunod sa kanilang temang The Greatest Love. Isa sa mga nagbahagi ng mensahe sa retreat na ito ay ang District Pastor ng Rizal 4 na si Pastor David Claveria na naghatid ng mensaheng Love According to the Bible at True Love Waits. Sinundan ito ng mensahe na nagmula sa church planter na si Pastor James Sagnoy na nagbahagi ng mensahe tungkol sa Christ-centered relationship at 1 Corinthians chapter 13. Nagbahagi rin si Pastor June Barredo ng mensahe na pinamagatang Loving Your Enemies at Family is Love at pati na rin sa commitment service. Ang programa ay napuno ng mga aktibidad na naghihikayat sa mga dumalo na makibahagi. Matapos ang retreat na ito, maraming mga kabataang umuwing masaya at pinagpala. May layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako po si Pauline Chavez mula sa Angono SDA Church.
At ngayon, para sa mga kwento na pag-asang tampok sa linggong ito, narito si Rio Sioson. Magandang gabi mga kakwentuhan. Masaya ako na makasama kayong muli sa isa na namang serye ng kwento ng pag-asa. Ngayong gabing ito, mapapakinggan nyo naman ang mga kwentong pag-ibig na mga mag-asawang nagpapatunay ng mga magagandang love stories ay nagmumula sa ating Diyos na siyang author of love. Ang una nating kwento ay kwento ng mag-asawang si Jessie at Alma Malanom. Hindi akalain ni Tatay Jessie na ang kapwa sales clerk na nakatrabaho niya sa isang kilalang mall sa Baguio ang makakasama niya habang buhay. Sa katunayan, sila ngayon ay kasal ng 15 taon na nagbunga ng 2 anak. Hanggang ngayon ay sweet na sweet pa rin itong si Tatay Jessie at Nanay Alma sa isa't isa. Pero katulad ng ibang pagsasama, marami ding mga pagsubok silang pinagdaanan. Isa na nga dito ng mag-ibang bansa si Nanay Alma. Kinailangan niyang mag-abroad para sa kanyang pamilya upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Bukod sa hirap ng kanyang mga sakripisyo, tiniis din ni Nanay Alma ang sakit na mawalay sa asawa at mga anak. Kahit napupunan ng pag-uulila niya sa tulong ng video calls at social media, hindi pa rin maiiwasan na maramdaman niya ang lungkot. Pero pinaalala sa kanya na at ganun din kay Tatay Jessie na hindi sila papabayaan ng Diyos. Kaya naman, sa kabila ng mga pasakit, ay nagpatuloy ang mag-asawa sa kanilang buhay. Ang paalalang ito ay isang nagpapatibay lamang lalo pa sa kanilang samahan at maging sa kanilang pananampalataya. Ngayon, panalangin ng mag-asawa na sa tulong ng Diyos ay maging mas mabuti pa silang magulang at tagapaglingkod. Ngayon, nakabalik na si Nanay Alma sa Pilipinas at kasama niya na ang kanyang asawa at mga anak na ngayoy masinop na naglilingkod sa kanilang simbahan sa Kabuyao. Tunay nga ang mga katagang kapag matibay ang pamilya, tiyak ang Diyos ang lagi nilang kasama. Para naman kay Rachel Ango, ang love story ng kanyang lolo at lola ang pinaka nakakakilig. Yan ang istorya na may kapupulutang aral. Taong 1953 nang mabighani si Lolo Jose sa kagandahan ni Lola Loreca. Parehong nagtatrabaho ang dalawa sa Hacienda Bagat sa Mindoro, kung saan si Lola Loreca ay isang taga-ani ng sibuyas at si Lolo Jose naman ay operator ng mga makinang ginagamit sa pagtatanim. Maraming manliligaw itong si Lola Loreca. Pero ang kagandahang loob ni Lolo Jose ang bumihag sa kanya. Nakita ni Lola Loreca ang kakaibang pag-uugali ni Lolo Jose na taliwas sa kanyang ibang manliligaw. Hindi man siya isang ganap na Adventista, mabait si Lolo Jose at may malaking interes na sa pananampalataya ng Adventista. Dahil bago pa lang sila magkakilala ay narinig niya na ito. Kaya naman, ganun na lamang ang pagkahilig niya sa pagbabasa ng Biblia at ang pagtutol niya sa alak at sigarilyo. Pero kahit naantig si Lola Loreca, ay may mga pagdududa pa rin siya at takot. Kaya naman, hinamon niya pa si Lolo Jose na patunayan ang kanyang pag-ibig sa kanya. Bilang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal, hinarap ni Lolo Jose ang mga magulang ni Lola Loreca upang formal itong ligawan. Hindi naman napako ang mga pangakong binitawan ni Lolo Jose dahil araw-araw niya itong sinusuyo sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga gawaing bahay. Matapos ang ilang buwang masinop na panunuyo, natanggap na rin ni Lolo Jose ang matamis na oo ni Lola Loreca at naging kasintahan sila sa taong 1954.
Pero sa kalagitnaan ng taong iyon, kinailangang bumalik sa kanyang bayang sinilangan sa Isabela, itong si Lolo Jose, na siyang ikinalungkot naman ni Lola Loretta. Sa mga panahong iyon, mahirap ang komunikasyon, kaya araw-araw nababalisa itong si Lola Loretta. Sa kabilang banda, si Lolo Jose naman ay sabik nang makasama ang kanyang minamahal. Kaya sa kanyang pagbabalik, agad niyang inalok ng kasal si Lola Loretta at sa edad na 19 at 26 ay ipinag-isang dibdib na ang dalawa noong Enero ng taong 1955. Sa katunayan, ilang oras bago sila ikasal ay binautismohan rin si Lolo Jose bilang isang ganap na Adventista. Ito ang mas nagpalalim pa sa kahulugan ng kanilang pag-iisa. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 10 anak at noong Enero nga lang ng taong ito ay nagdiwang ang mag-asawa ng kanilang 64th year anniversary. Hanggang ngayon ay sinusubok pa rin ng mga problema itong si Lolo at Lola. Pero lalong-lalo na sa kanilang kalusugan. Maraming beses na rin na ospital itong si Lolo Jose at si Lola Loretta. At kahit kailanman, hindi sila nawala sa tabi ng isa't isa. Marahil ang pag-ibig nila sa isa't isa ang dahilan kung bakit humaba ang kanilang buhay. Na ayon sa pag-aaral ay may katotohanan. Dahil ang buhay ng tao ay mas napapahaba kapag kasama niya ang taong minamahal. At syempre, hindi din natin maikakaila na ito ay ipinagkaloob sa kanila ng Diyos, na siyang naging sentro ng kanilang pagsasama. Mga kakwentuhan, pinatunayan ng mga kwento natin ngayong gabi na kung gusto mong tumagal at maging matibay ang inyong samahan, ang Diyos dapat ang inyong pakikinggan at susundin. At ang turo ng mga kwento ni Nanay Alma, Tatay Jesse, Lola Loretta at Lolo Jose na ang isang relasyon ay kailangan Diyos ang nasa sentro. Patuloy lang po ang ating pagbabahagi, kaya kung kayo ay may mga kwento na nais niyong maiparating sa amin, huwag na kayong mahiya at mag-atubili. Share now, because you are blessed to be a blessing. Muli, ako po si Rio Sioson at masaya akong naghahatid sa inyong muli ng mga kwento ng pag-asa. Maraming salamat, Rio. Sana mga kwentong iyong hatid ay nakapagbibigay inspirasyon sa ating mga manonood. Para po sa inyong mga kwento ng pag-asa, maaari nyo pong ipadala ang mga yan via email sa info@hopechannel.ph at itatampok namin ang inyong mga storya sa susunod nating mga episode. Maaari nyo rin pong bisitahin ang Facebook page ng mga kwento ng pag-asa para sa mga karagdagan pang detalye. At yan ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap sa loob ng ating unyon. Samahan kaming muli sa susunod na pagbabalita dito lang sa Hope Channel Philippines. Sa amin pong mga kaibigang news contributors, tuloy-tuloy lang po ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episodes. Bago ang lahat, Janelle, nais po naming batiin ng Happy 31st Anniversary ang Paenaan Adventist Church sa Antipolo. At sa darating na March 1 to 3 naman ay gaganapin ang first Grand Alumni Homecoming at 25th Founding Anniversary ng Balayan Adventist Elementary School sa Batangas. At iniimbitahan po ang lahat ng kanilang alumni na dumalo sa event na ito. At tayo'y magsama-sama sa layuning maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa. Ako po si Lilian Tiburcio. Sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako po si Janelle Bubod para sa Hope Channel Philippines mula dito sa North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News Live.